pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad, malayo-layo na rin ang ating narating. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa WOW Aksyon Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa programang WOW Aksyon Balita, magandang hapon sa inyo. No? At syempre, ang ating mga kasamahan ngayon at kabrupan natin ay abangan nyo po yung kanilang programa. No? Sapagkat sa susunod na 2017 sila uupo no? Sayang, dapat ngayon na, no? At dito ang una po natin tatalakayin ay yung tungkol po doon sa mga nangyayari ngayon, yung tungkol doon sa pagpapalibing kay Marcos, no? Na ayon doon sa mga nagdedemonstrasyon ay illegal ang ginagawa ng presidente. Pero dahil nga abogado nga si Presidente Duterte, ang kanya pong sinusunod ay yung kautusan ng Supreme Court, no? Base doon sa kanyang sinasabi ay totoo na ang sinasabi po ng Supreme Court ay sinusunod lamang niya. Kapag hindi siya pumayag na ipalibing yung nasabing si dating Presidente Marcos, ay siya naman po ang lalabag sa kautusan ng batas, no? Kaya ang panawagan po natin doon sa lahat ng mga nagrarally against Marcos at pro Marcos, no? Ay ito na po yung magandang halimbawa na pinababayaan po tayo ng ating presidente na malaya po tayong magsalita sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang dako ng Metro Manila hanggang sa probinsya. Kahit anong rally, wag lang po kayo manggugulo, ay okay po kasi demokrasya po tayo. Ganun po ang gusto ng ating presidente. Pero sa totoo lamang po, sinasabi ko nga po, doon sa lahat ng sinasabi nila na biktima po sila ng martial law, hindi po totoo yun. Ako man po, halos mamatay po ako nung panahon ng martial law. Pero ni minsan hindi ko po sinisi ang dating Presidente Marcos sapagkat lahat po ay napakarami po nilang mga nagawa. Sa totoo lang po, lahat ng inaapakan nyo dito sa buong Pilipinas, si Marcos po ang gumawa. No? Ang Asia Mall, kaya po kayo nakakapamasyal sa Asia Mall. Ay PICC, si Marcos po ang gumawa niyan. San Juanico Bridge, Tawid Dagat, si Marcos po lahat yan. Ang mga nagpagawa po ng EDSA, Marcos po. Tapos sinasabi ninyo na walang nagawa si Marcos. Mali po. Lahat po ng ginagamit natin ngayon sa buong Pilipinas, Marcos po ang gumagawa niyan. Hindi po ako maka-Marcos, biktima rin po ako. Pero ni minsan hindi po ako naging against diyan sa paglibing kay Presidente Marcos. Sapagkat siya ay dating presidente at dati rin siyang tingnyente ng militar. No? Kung sino man yung nagsasabi na sila ay mga biktima, patunayan po ninyo na kayo ay biktima. Hindi lamang po kayo biktima. No? Yun po yung sinasabi ninyo na kahit yung mga kabataan sinasabi nila, sinasama nyo dyan. Dapat hindi nyo po sinasama yung mga kabataang mga estudyante sapagkat sila ay nag-aaral ng tama. Tapos itong mga nakaupo, na dating mga nakaupo na naiinggit ngayon, dahil bukas ang palad ng presidente ngayon, ay sinasabi po natin, wag po kayong maging mangmang dito sa ating bansa. No? Ang lahat po ng nakaupo, at lahat po ng mga nakaupo nung araw, sasabihin ko po sa inyo, wala po nagawa. Sa totoo lang. Kung may reaksyon, yung mga dating naging presidente, pwede kayong tumawag sa 553-8656. 788-3607. Sasagutin ko po kayo. Kung kayo nga ay biktima
ng nasabing martial law. Bakit nyo sisisihin ang dating presidente? Sapagkat siya ba ay nag-uutos? Hindi naman pwede niya sabihin, oh, patayin mo yan. Hindi naman ganun eh. Oh, di ba? Lahat po ng naupong presidente, mula nung kay Tabaco, kay Gloria, pasintabi po doon sa mga naging maka-Gloria, maka-Pinoy, Abnoy, Bugok, nandyan na po lahat yan. Dalawa po yung mag-ina naging presidente ng Pilipinas. Pero ano po nangyari nung mamatay ang kanilang ama? May nagawa po ba sila? Doon sa tarmac? Pag-aralan nyo pong mabuti, sino po ang chief of staff ng araw? Ng Armed Forces? Di po ba si Tabaco? Nung mamatay sa tarmac, itong nasabing si Ninoy. Sabihin nyo sa akin, may nagawa po ba sila? Dalawa po silang mag-ina na naging presidente ng Pilipinas. Di ba? Anong sinasabi nyong magagaling kayo? Wala nga kayong nagawa eh. Diyan sa mga nasabing kontrata sa mga kumpanya na kapag ka pumasok ka, 5 months, alis ka na. Ngayon nakakita po tayo ng presidente, may political win, no? At pag sinabi niya, ginagawa niya. At saan po kayo nakakita ng presidente na ang lahat ng mga naaaksidente at nabibiktima, diyan sa digmaan natin, sa Mindanao, kung saan man, ang ating mga kasundaluhan at kapulisan ay kanyang pinupuntahan sa bawat ospital. Kayo po ba nung panahon po ninyo may nadalaw kayo? Sasampulan ko na po kayo sa 44. Di ba? Pinilit nyong orderan yung tao kahit alam nyo na wala na pong magagawa yung sa 44 at alam po ninyo na mamamatay po yung sa 44 na yun. Bakit pinabayaan nyo nung panahon po ninyo? May nagawa po ba kayo? Ay isipin mo, sabi nga ng dating DILG Secretary Rojas, sabi niya, tinetext niya ang presidente. Meron bang ganon? Ite-text mo presidente, tinetext? Wala ba kayong pangkarga ng load? Punta kayo rito sa akin. Meron po akong 30, bibigyan ko kayo pampaload para makatawag kayo agad. Hindi po yung ite-text nyo, paano nyo malalaman kung nalaman ng presidente yung text ninyo. Di ba? Panay hukos po, pikos yung mga ginagawa ninyo eh. Panay pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga ginagawa nyo nung araw. Bakit? Yung Yolanda, anong nangyari sa Yolanda? Lahat ng mga ipinadala ng tiga-ibang bansa sa atin, ilang bansa ang nagpadala rito sa Pilipinas? Kinurakot lamang po ninyo. Sabihin nyo, may naipatayo na po ba kayo? Sa mga biktima ng Yolanda? Wala po. Di ba ginamit nyo yung inyong isang malaking istasyon para ipakita doon sa tao, nakatagpo kayo ng isang international na istasyon din. Tinapatan kayo o dinapahiya kayo na sinasabi nyo nabigyan na. Di ba? Sa panahon ni Gloria, di ba nagkaroon ng hijack? Barko, in-hijack dahil yung bigas. Saan ka? Panahon po ninyo yon lahat. Nabubulok ang mga bigas, yung mga donasyon sa bodega. Di ba? Ngayon nakita nyo naman ang ginagawa ng ating presidente. Sinasabi po ng presidente, noon pa lang, pagka siya ay nanalo, uubusin ko lahat ang kriminal dito sa ating bansa. Di ba? Hindi pa siya nakakaupo. Natigil na lahat at nagkaroon na ng aksyon ang lahat ng departamento dahil sa takot at sa nervyos. Ibig sabihin, ang salita ni Presidente, batas na hindi pwedeng baliin ng kahit na sino. Kinatakutan, nirespeto, sa kanyang pag-upo. At hanggang ngayon, yung sinasabi natin na nagpapakilalang Tiger President na si Tabaco ay siya ngayon ang
pumapapel para magkaroon na naman ng EDSA. Oh. Iyan po ba? Tama po ba yan? Samantalang, nung mga panahon, nung mga nakaraang administrasyon, ikaw ang advisor. Oh, sa totoo lang, advisor ka ng lahat ng naging presidente. Kapag kaayaw mo, ilalaglag mo. O ngayon, nilalaglag mo ang presidente. Samantalang ikaw ang umakit sa kanya. Kaya ka nga pinasalamatan ng presidente. Dahil sa ikaw ang pumilit sa kanya na tumakbo. Hindi mo inaakala na yung pangalang Duterte ang gigiba sa lahat ng matatalinong naging presidente at kilala sa politika. O, kagaya mo. O, di ba, Tabako? O, ang talino mo. May mga nakalagay palagi dyan sa ulo mo, yung mga medalya mo nung panahon mo. Pero ang totoo, kasinungalingan po yan. Dahil naging military din po ako. Wala pong naitulong ang nasabing Presidente Ramos sa mga sundalo. O, tingnan mo, ipakita mo kung may nagawa ka. Di ba ibinenta nyo yung nasabing Fort Bonifacio? Saan napunta ang pera? At bakit nyo ibinenta, di ba? Para maging makabago ang lahat ng kagamitan ng mga militar. O, nasaan po yung butas-butas na combat shoes na ipinakikita habang nakikipagdigma? Yung mga sungaw na bala, na peke, na pinagtatawanan ng mga kalaban. Mahiya naman po kayo. Di ba? Ako nga sa totoo lang, kahit tingnan nyo po ang balota, hindi ko po ibinoto ang Presidente Duterte. Dahil wala pa akong nakikitang ebidensya na sinasabi niya 3 hanggang 6 na buwan, patitigilin niya ang droga dito sa ating bansa. Di ba hinamon ko pa siya? Kahit buksan nyo lahat ang programa ko, mula noon hanggang ngayon, noong mga una, hindi ako nakinig. Dahil wala pa akong pruweba Pero nung makita ko na hindi pa siya umuupo at nagkakaroon na ng magandang resulta ang lahat ng mga salita niya, aba, ganito pala si Duterte. May political will at pinaniniwalaan ng tao. Lahat ng mga nakapwesto, takot sa kanya. Dahil wala siyang Sabi nga niya, iba si Ramos, iba ako. O tama yun. Magkaiba sila. Si Ramos, traidor. O, sabi mo hindi ka nag-traidor. Kamag-anak mo si Presidente Marcos Di ba tinalikuran mo siya at nag-edsa ka, tumakbo ka sa krami sa takot mo. O, sabihin mong hindi. Kaya tayo, wag na po tayong magmalinis. No? Tayong mga nakaupo dati, wag na po niyong sirain yung magandang pinakikita ng presidente ngayon. Ako hindi bayaran ng presidente, no? Hindi po ako bayaran at hindi po ako loyalist ni Marcos, hindi rin po ako loyalist ni Gloria, hindi rin po ako loyalist ni Pinoy Bugok, no? At saka ni Cory, at saka nitong mga nakaupo pang iba. Wala po akong diyan. Wala po akong pinakinabangan diyan. Ang pinakinabangan ko lamang ngayon at nakikita kong maganda ang nagiging resulta, yung kampanya laban sa droga at sa lahat ng krimen dito sa ating bansa. Takot sila. No? Pati mga pulis takot. Nakita mo, pati mga OFW, tuwan-tuwa sa ginagawa ng presidente. Di ba nagbiga siya ng babala dyan sa airport na lahat ng mga empleyado sa airport sisibakin niya kapag ka nangyari pa uli yung laglag bala. Di ba? May laglag bala pa ba? Wala na. Ano ngayon ang mga alingas-ngas? Ibababa sa tungkulin si presidente? Mali. Hindi po dapat na yan ay ginagawa ng ating mga kababayan. No? Inggit lamang po yan. Alisin nyo sa katawan nyo at maligo po kayo para matanggal yung inggit po ninyo. Bakit?
Kasi hindi nyo akalain na ang nasabing Davao Mayor ay biglang presidente agad. Samantalang kayo, ilang beses po kayong tumakbo, hindi po kayo manalo-nalo. Alin? Si Pinoy, kaya lamang po nanalo dahil sa kanyang ama. Inaakala ng mga tao mayroon siyang magagawa kagaya ng kanyang ama. O diba, ipinakita niya, napakaraming tao, maraming suporta ang kanyang ama. Alin, may nagawa po kayo? Kahit isa lang sa mga ipinangako nyo nung araw, tuwid na daan, naging balubaluktot O, di ba? Yolanda, balubaluktot. May nagawa po ba kayo? Panay tulda? Yung mga donasyon galing sa ibang bansa, saan po napunta yung bilyon-bilyon na i-donate ng ilang bansa sa Pilipinas para dyan sa Yolanda? Mahiya po tayo. Mahiya po tayo sa sarili natin. Gano'n na po kakapal ang pagmumukha ninyo? Kasing kapal na po ng adobe, hindi pa rin po kayo makontento. Punong-puno na po ang mga bulsa ninyo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon ayaw magnakaw nitong mga nakaupo ngayon, tinuturuan nyo. Paano? May sarili siyang prinsipyo. May sariling isip na hindi dapat napairalin yung inggit kung ano yung nasa batas siyang sinusunod niya. Ano ba naman yung nag-utos siya? Ubusin lahat, lipulin lahat ang mga protektor na yan. Bakit sinabi niya na patayin yung mga tao na yan? Hindi. Siyempre, magkakalaban yan. Ang kampanya laban sa droga, mga drug lord ang lahat ng mga naglalaban. Pulis sa pulis. Yung mga nagtitinda para ibalik kay Duterte yung lahat ng nangyayaring hindi maganda. O, di ba? Makikita nyo naman sa Senate na paghihiring nila na lahat ng mga pulis na nasasangkot sa droga, di ba, kinagagalitan. Nakikialam ba ang presidente? Hindi. Kasi sabi nga niya yung ERC na kanyang pinadidemolish, tama lamang yun. Milyon po ang mga commissioner niyan. Di ba? Kaya nga nagpakamatay yung mga yun problema nyo na yun, hindi nyo makonsensya. Sino pa ang nagsacrifice nung mga panahon nila? Isang general. Apo ng isang Hapon. Saan nagbaril? Sa sementeryo. Ganun para isakripisyo. Di natigil. Sana ganun din kayo. Magpakamatay na lang po kayo. Para hindi kayo pamarisan. Kasi ang dapat pamarisan yung nagiging gawa ng presidente ngayon sa ating bansa. Nakakahiya. Hiyang-hiya po ako sa inyo. No? Dahil ang gusto ninyo, kayo ang matalino, kami ang mangmang. Tapos pagka binabatikos po kayo ng media, sasabihin nyo, bakit naman ganun? Pero pagka tinawagan kayo, pinuntahan kayo ng media, tapos pinadalang kayo ng sulat, ano po ang question natin? Pakilagay lang po. Meron bang ganun? Kung wala kang itinatago, hindi ka dapat matakot. Di ba? Hindi ka dapat matakot sa mga interview. Kagaya ng mga mayor. Kailangan sir, nakalagay po doon sa letter kung ano ang topic natin. Tama. Ganun kasi talaga ang SOP. Kailangan ilagay mo yung topic. Pero sa FOI, pagka binubungkal po namin ngayon, dahil pinirmahan ng presidente, yung FOI, doon po sila nainggit. Napakatagal na po nang nasabing FOI na yan, na isinalang sa Kongreso. Kailan po napirmahan? Panahon po ni Duterte. Pag-upo niya, pinirmahan agad. Ngayon, sasabihin ninyo, masama yung patakaran ng presidente dahil marami namamatay. Bakit? Noong panahon ninyo, wala namamatay? Marami pong namatay noong mga panahon ninyo. Kaya lang, hindi po na ipakikita sa taong bayan. Hindi kagaya ngayon na pagka nagbalita po ang malalaking istasyon,
Pasay, patay. Marikina, patay. Caloocan, patay. Patay ng patay. No? Kaya ang naaalarma ang Senado. Ilan lamang doon sa mga nangyayaring ganyan ang ating habilin sa ating presidente. Sana sir, ang ating kapulisan wala pong madamay ng mga inosenteng tao. Yun lang po ang ating panawagan. Kaya, pero sa lahat ng mga kampanya nila, yung Oplan na katok, tapos tukhang, double barrel, ngayon SWT, no? Lahat po yan, ating pong sinusuportahan ang lahat ng yan. Huwag lamang po madamay ang mga inosenteng tao, no? At kung makikita nyo po, lahat po ganyang kakapal ang ang listahan ng lahat ng sangkot. Sabi nga niya, 85% ng mga Pilipino ay biktima ng droga. O isipin mo, di ba, nakakabahala. Pero ngayon, nakita nyo, pagka sinabi niya, ilang mga artista ang involved dito sa ganun. Ayaw maniwala ng mga di ba, nakita nyo, nung mahuli. Nagkasunod-sunod. Merong mga umaapila nga na wag raw ipakita at banggitin yung mga pangalan. Pero mali, no? Kaya naman po mas maganda kung sila na ang sumusuko, no? Sa mga nangyayari. Biruin mo, nang maging presidente po, si Duterte, ilang libo ang sumurrender agad. Kung hindi totoo yung kanyang sinasabi, maniniwala ba yan? At yung sinasabing sumuko na po yan eh. Pero bakit ganun? Pinatay pa rin. Sumuko nga. Pero pakitang tao, gumagamit pa rin at nagbebenta pa rin. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Palitan. Tapos ganyan. Di ba nakita mo, sabi ng presidente, lahat ng involved sa drogang pulis, tapon ko sa Mindanao. Di ba tapon lahat sila? Pero meron pa rin. Meron pa rin. Marami pa rin. Kagaya ng pagpatay kay Espinosa. Ilan yon? 26 ba? Marami po yun. Di ba? Pinasibak lahat. Region 8. Yan ang maganda kay Duterte. Wala po silang iniilagan. Kahit sino pa kayo ang masagasaan kayo. Yan ang sinasabi po natin na talagang napakaganda ng kanyang ginagawa. At Alim, pakitawagan mo nga ito si Jonathan Batangan, ang general manager ng Cebuana. Ito, bro, pakiabot naman. Tawagan mo nga. Gusto ko ma-interview tungkol dyan sa kasi nagpa-insured ako dyan sa mga lintik na na yan. Pero aywan ko, nang ma-aksidente ako, hinahanap yung katawan ko kung buo pa o hindi eh. Sabi ko, ano bang gusto ninyo? Magkalasog-lasog ang katawan ko bago kami makaklaim? Kako senior ako eh. Wala akong binayaran sa ospital. Gusto nyo magbayad ako? Swerte nga at buhay ako eh. Hindi ho. Kasi ganun ho ang requirements. Mga lintik na mga nag-i-insurance na to eh. Talaga naman, kakaunti lamang. Ang paniniwala po natin, kapag sinabi po ninyong insurance, no? Anuman ang magalaw sa katawan, sa sasakyan, yung motor ko eh, yung motor ko, yung gulong ay naging 8. Tapos kinaladkad ako. Buti na lang may nanonood ako ng mga bentumbling, kaya nakatumbling ako. Kung hindi, di putol ang pa ako. Ganyan lang po eh. No, swerte-swerte. Sabi ko nga kapag ako
ay nagprograma. Tatawagan ko nga yung mga nasabing nagbibigay ng insurance sa mga tricycle, pedicab, yung mga tao, tapos sa motorsiklo. Aba mura nga mumurahin mo rin talaga Ha? Eto, sasabihin, bayad na ho kayo sir, ganito lang ho ang bayad, insured na po kayo. Doon sa insurance policy nila, wala pong ilalagay sila. Pero may mga nakalagay doon, ito ang bayad sa'yo, naputulan ng daliri, putol ulo, putol kamay, ay nako. Tapos nung magkiklaim po ang inyong lingkod, aba, wala raw po akong matatanggap. Paano ka ako yung pinagpagawa ko doon sa motor ko? Hindi po kayo lang po ang naka-insured. Grabe. No? Pero pagka pinapaliwanag po nila, insured ka na pag nagbayad kang ganito. Kaya akala ninyo, sabi ko nga, maganda dahil mura. Pero pagka nagkiklaim ka na, mumurahin mo sila. Kasi mura Makikiusap ka. At saka pagka pumunta ka, ang bait nila. Sir, pa-insured na po kayo. Pero pag nandoon na, nabayaran mo na, leche ka. Kahit anong mangyari sa'yo. Pag nag-claim ka, wala kang binayaran sa ospital, buo katawan mo, wala kang makiklaim. Kahit siraan sasakyan. Samantalang nakalagay doon. Katawan ng tao. Pati yung sasakyan mo ay naka-insured. Wala naman sinabi roon na ang policy lamang ay yung sasakyan. Marami po ang mga papa-insured. Kaya kayo, mga kababayan ko, maniwala kayo sa hindi. Kapag mura pala ang insurance, tiyak, mumurahin din po ninyo sila. No? Magpasiguro po kayo doon sa talagang babayaran po kayo. Kahit medyo mahal. Ako kasi ang insurance ko, sa totoo lang, ang hinanap ko yung mura. Kaya ngayon, napapamura ako madalas. No? Kaya sa mga susunod, titingnan ko kung ano isasagot ng manager ng Cebuana L'Oreal. Dahil naging guest ko yan Wala? Hindi. Wala sumasagot. At, oo, dahil holiday nga pala. Kasi nakakalimutan ko na si Aguinaldo nga Bonifacio Day ngayon. Aguinaldo ako ng Aguinaldo kasi galing ako sa Tansay. At nadaanan ko si Aguinaldo, kaya naalala ko lagi si Aguinaldo. Hindi si Bonifacio kasi hindi pa ako napunta doon sa monumento. Kaya si Alin, ayaw ako turuan kasi. At lagi ko nakakalimutan. Ang alam ko lang daan, Aguinaldo Highway. Di ba? Okay, dakuan naman po natin yung sinasabi po natin na mga reklamo tungkol po dito sa pag-aalis po ng mga stall dito sa Maynaiya, no? At ayon dito sa mga ipinadalang mga letter na nakarating po sa atin, ito po ay dapat i-vacate na po ng mga commercial stall doon sa area po ng Naiya Phase 2 project along Electrical Road to vacate and clear the area on before November 30. Kaya kanina ay okay. Sige, aalis na kayo. At ano bang dapat nating Alika, bigyan mo ng mic para maano natin. Dito. Para dito. Ay, ayaw makita. Oo. Sige, at para ma-promote mo yung ma-promote mo yung programa mo. At ilang week na lang.
At i-attention mo yung mga kabro natin doon sa ibang bansa, no? Tsaka yung mga OFW natin na mga kamiyembro roon. Okay, at pabatiin natin itong ating kabro, no, ng PGBI, no? Ito yung OFW na siyang susunod na magproprograma dito sapagkat ito nga po ay ang ating pong layunin. Siyempre, gusto nating ma-interview muna itong ating kasama na miyembro ng Guardian, PGBI, no? At pakilala ka muna, bro, sa ating mga kasamahan. Okay, opo, magandang araw po sa inyo lahat and happy Bonifacio Day po ba? Oo. Opo. Oo. Yeah, ako po si Randy Yakat, sa po akong AFW from Hong Kong. Okay. Magkakaroon po kami ng sa mga susunod na araw po ng isang programa para po sa kalusugan, kabuhayan para po sa ating mga bayaning Pinoy. Ayun, oo. Opo. At bali ang ito po ba ay malaking grupo ito? Tiyak. Actually po in Hong Kong, sari-sari pong grupo but as of now po, member ako ng Guardian sa Hong Kong. Okay. And then dito po sa Pilipinas, sari po akong member ng police hotline. At the same time, ako rin po yung chairperson ng Kakampi sa Hong Kong na pinamumunuan po ng ating head Yes, ang station manager. Station manager po natin na si Ma'am Penny Codemos. Okay. Opo. At ilan po yung membro natin doon sa Hong Kong? Sa Kakampi po, meron po lang so now mga 50 members. But po Okay. yung mga guardians, marami Okay. po kasi marami rin pong faction. Okay. And then sa police hotline naman po, andun po yung ating founder president na si Trovador Ramos. But Okay. actually, Oo. dito po kasi nag-ooperate or dito active ang police hotline sa Pilipinas. Oo. At ibig sabihin si Trovador Ramos ang nandoon. Opo, siya po. Sino ang founder doon? Bali siya po actually ang founder niyan. Ngayon, bali Hong Kong residence po siya. Oo. Yung pong natalaga niyang chairman, head chairman dito, si Ka Eli. Eli Opo. Bilyones? Inyones. Opo. Okay. At binabati natin si Trovador Ramos, ano? Kasi nung mga panahon niya, kasikatan nila, ito isang instructor ng karate. Totoo po yun. No? At mga kasama to nila Roberto Gonzales Opo. nung araw, no? Opo. Isa po tayo sa humahanga sa kanila. Panahonan niyo po yun, bro. Yes, oo. At hindi natin na pwedeng ikaila sapagkat 64 na tayo eh. Totoo po No? yun. Opo. At nung mga kasikatan nila talagang kahit saan ako pumunta, Opo. maririnig mo yung Trovador Ramos. Yes, totoo po yun. Napakagaling nito. Oh. At okay, batiin mo lahat, bro, yung ating mga founder, yung mga miyembro natin, kung sino-sino yung mga matatandaan mo mga pangalan natin Ganon. doon sa mga OFW. Baka po pag binanggit ko yun, meron Hindi, di okay ako lang. mabanggit, magtampo sa akin. Edi lahatin mo na. Okay, so mga guardians po dyan sa Hong Kong, binabati ko po kayo ng magandang araw at lagi po ingat kayo sa inyong trabaho Oo. at lagi lang nakismile kahit pagod. Yan. Opo, Oo. yun po. At ano ba ang mga trabaho at may hirap na trabaho doon sa Hong Kong? To be honest, yun na po actually sa Hong Kong, wala naman pong madaling trabaho, basta lagi ka lang focus at saka lagi kami pananalig sa pong may kapal, na lagi kang ingatan, laging dasal po. Kung hirap, talaga pong hirap kasi po ang trabaho ng tao po doon, usually domestic. Mm. So, 12 to 14 hours po ang ginugugol nila sa pagtatrabaho. Bawal po magkasakit, sabi nga po. Ayun, oo. So, yun At po. siyempre, mga ilang taong ka na pumunta roon. Bali, sa Hong Kong po, 14 years po ako nagtrabaho doon. So, iniwan mo ang mga mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas. Opo, nagsakripisyo po ako, iniwan ko po sila para po magkaroon kami ng, alam nyo na, kabuhayan. Oo. Dahil ang mahirap, although wala namang madaling trabaho, pero ibig sabihin, yung pagkakakitaan po buwan-buwan dito sa Pilipinas, Mahirap. hindi katulad ng pagkakitaan sa Yes, abroad. oo. At ano ang nagtulak sa iyo para magpunta ka sa abroad? Marami po. Unang-una po, siyempre yung kinabukasan ng mga bata, ng mga anak namin ng aking mahal na may bahay. Batiin mo. Opo, binabati ko aking mahal na may bahay na si Noemi Oliver Yakat. Oo. Sa Yung mga patuloy anak. niyang suporta sa akin, pangunawa,
pag-intindi, pagmamahal. Oo. Opo, ganun din po yung aming 4 na anak na si Ina Sharina, si Giancarla, si Bianca Silina at aming bunsong lalaki na si Ranjay, si Brandon John Paulo Yakat. Ay, yung mga buong pamilya mo. Opo, binabati ko na po sila kasi po napakarami po nila. Pag isising ko, baka kulang yung ating programa. Hindi. 2 oras ng programa ko. Hindi nga po. Oo. At anong pangalan ng father mo? At saan ba ang area mo? Ang father Yung ko po, sumakabilang buhay na nung last 2011, pero ang pangalan po niya si Leonardo Del Rosario Yacat Sr. Tubong Nueva Ecija po siya. Del Rosario. Hindi po ba ang... Oo. Del Rosario lang po ang kanyang middle. Okay. Opo, middle initial. Mm-hmm. Nueva Ecija. Opo, Nueva Ecija. Okay. At yung ating mga naging mga naging inspirasyon ng pumunta ka roon. Siyempre 14 years straight ba 'yon? Opo, straight po 'yon. Naku. Opo. Bali, actually, meron lang po akong mga bakasyon, 2 weeks, 3 weeks, ganun. Naku. Pero diretso. 3 weeks? Opo. 2 weeks? Ang Opo. bakasyon? Opo. 14 years kang straight? Ganon? Hindi naman. Hindi naman po. Actually, nung nagsimula po ako, bali po yung 14 years na yun, 6 na amo po yun. Ayun, Ang isang kontrata po ng isang employer na tinatawag is every 2 years. Every 2 years, Opo. bumabalik ka, 1 week lang. Opo, mga ganon. Bali, after 2 years po, pag gusto ko pa ng amo at gusto mo pa yung amo, recontract lang po ang tawag doon. Ayun, Recontract. oo. So, bali, itong amo kong huli, naka 7 years po ako, bali 3 recontract. Since nung naging amo ko siya, pinapauwi niya po ako every 4 months. Ayun. Ang bakasyon ko po, 2 weeks, 3 weeks, ganun po. Ano po ba ang ipakilarawan mo nga sa akin yung area ng pinuntahan mo? Ganito ba ang magiging larawan sa atin sa Metro Manila? Pakilarawan mo nga yung mga area kasi alam mo hindi naman ako nakakapunta pa roon. Baka mamaya maimbitahan mo ako roon para hindi ako maging mangmang naman pagka napunta ako Okay, doon. magkalala, pagkakasama nyo ako ron, itutour guide ko po kayo. Dadalhin ko po kayo sa mga alam kong lugar tulad po ng Hong Kong Disneyland, Ocean Park. Okay. Bali po kasi ang Hong Kong, dati po siyang British colony. Okay. Napakaganda po ng lugar na yon in a sense na yung transportasyon po walang problema. Ayun, Bakit walang problema? Kasi po, meron tayong train, merong bus, double-decker bus, may taxi, merong Okay. tram. Oh. So, ibig sabihin po, yung pong may mga sarili sasakyan doon, hindi po gaano nilang ginagamit. Dahil napakadali po, dahil ang traffic po doon, baga sabihin natin, hindi naman zero traffic, but matraffic man sila, mga sabihin na natin 10-15 minutes lang. Hindi kagaya rito at uubos ka talaga ng maghapon. Ay, ano? talaga po. Dapat po dito sa Pilipinas, ngayon nga pong 2 weeks po rito, lagi po ako may baon na pasensya. Kasi po, pag wala kang baon pasensya, wala, mag-iinit lang ang ulo mo. Saka may baon ka, arinola. Ayun, At ang kawawa, yung mga babae, no? Opo. Oo, hindi bali sa atin, ay pag tumalikod lang, okay na. Opo. No? Ay pagka yung mga babae kawawa. Opo. Kasi ang mga ilinagay ni Bayani Fernando sa mga panay female lang. Ang nga No? po Ay nakakaawa yung ating mga mahal sa buhay na babae, no? At pakibati mo rin kung sino yung head ng police hotline. Go. Ang head po ng police natin, tulad po nabanggit ko na si Chairman Eli Quinola. Quinola. Quinola, opo, naalala ko na. Opo, siya po yung ating head ng buong national. Bali marami pong chapter ang police hotline throughout the Philippines. Mayroong Cavite, Pangasinan, everywhere po. Actually, mag-active lang po ako sa kanya. I mean, magiging active lang po ako kasi nung since 2012, if I'm not mistaken po, doon ako nag-member sa kanya. Ayun. So, hindi ako naging active dahil bumabalik po ako ng Hong Kong. But now, isa po ako sa magiging chapter head niya sa doon lugar namin sa Nueva Ecija. Ayun. Opo. Ibig sabihin, wala pang head chapter doon sa Nueva Ecija. Wala pa po. Bali, ako nga lang po yung magtatayo. At the same time nga po, i-active na rin po yung ating kakampi chapter sa Nueva Ecija para po yung mga kababayan nating OFW doon from Region 3 up, magkaroon na po ng direct communication through kay Mampe. Kasi yung pong iba, medyo nalalayon dito sa NCR. So from there, baka mapasal din po si Mampe doon sa lugar namin. Ma-invite po namin siya sa isang
magandang event na pagsisimulan po ng ating organisasyon ng ating kakampi. Oo, tama 'yun. Kasi dapat nga magkaroon kayo ng yung komunikasyon Opo. na radio, Opo. no? At siguro si Ma'am Pe mag-sponsor ng mga 10. Opo. Ikaw naman mga 30, Opo. no? Ganun lang kasimple 'yon. Kaya Tapos nga po. isang repeater, Opo. no? Aha. Kaya Kailangan po nating maging nationwide na po itong ating Yes, kakampi. oo. Kumbaga panahon na, sabi nga na... At sa abroad naman, yung Opo. mga kasama mo roon sa abroad, ano ba naman yung magpadala sila ng 10 radyo Opo. dito na may UFC. Mm. 'Di ba? Yun ang mga gamit namin nung Opo. araw. Opo. Isang repeater lang Aha. Yung mga gamit ng mga militar doon, ang lalakas noon. Yun No? nga rin po isang itatanong ko sa inyo kanina kung ano po yung magagandang brand UFC. na UFC. Oo. Hindi man po yung tamis ang hanga. Oh. Pero radyo na malakas ang frequency. Opo, opo, Oh, opo. kahit maliit, Opo. basta ang bato niya ay malayo. Okay, okay. Kasi Sige po. yung sa ibang bansa kasi makabago ang kanilang mga radyo Mhm. para meron po tapos tayong- magkaroon tayo ng talagang buuin natin yung Sige ating po. mga reporter sa Opo. iba't ibang lugar, sa ibang bansa, yung police hotline, Opo. guardian, Opo. no? Okay po yun. Basta po makakatulong sa ating komunidad, sa ating mga kababayan. Oo, kasi kailangan na natin ngayon 'yan Opo. sapagkat alam mo pwedeng maging isang halimbawa doon sa mga civilian na kagaya natin na gusto nating makatulong sa programa ng ating presidente. Opo. Pwede yung mga radyo na yan i-connect sa kanila. Totoo po yun. No, 'di ba? Opo. At kung doon sa area natin, doon sa lugar ng Nueva Ecija na Opo. rampan ang pwedeng itawag agad. Opo yun. Live. Sabi nga Ha? po, wag po tayong masyadong umasa sa ating gobyerno. Yes, oo. Dapat tulungan po natin ang Correct. gobyerno. Oo. Kasi Sa isa abot ng lamang ating po makakaya. ang ating presidente. Opo. Kung hindi natin tutulungan, Mhm. mahihirapan po siya. Kaya nga Totoo sabi po ng yan. Chief PNP, umiiyak siya sa Senado, di ba? Opo. Siguro naman nakikita ng lahat ng tao yan kung paano siyang umiyak sa galit, sa inis na hindi niya agad matapos-tapos, di ba? Opo. Oh. Pero tingnan mo, ang sabi nga niya, tatapusin ko. Mhm. 'Di ba? Ang 'Yun ang kanyang pinakamaganda, napisahan. 'di ba? Opo, yun. Yung sinumpaan niyang mandato talagang ang pagiging pulis niya ay naging tapat, no? Opo. At sabi nga nung unang upo niya, sabi raw ng mga anak niya sana papa katulad ka pa rin ng dati. Huwag kang masilaw. Alam mo pagka Chief PNP ka, marami nandiyan na lahat. Opo, yan. Ang lahat ng benepisyo. Parang presidente na yan Opo. no? Opo yan. Kaunting perma pero sa nakikita ko sa ating presidente doon sa kanyang mga pa-presscon, no? Sabi nga niya pag may nag-i-endorso, isa lang ang tanong ko. Ayaw ko ng corruption. Opo yan. 'Di ba? Isa po yun sa magiging maayos na gobyerno natin, yung Oo. korupsyon. At yun sinasabi ko sa iyo, kapag nagkaroon tayo ng binuo natin yung organisasyon mo, Hotline Police, Guardian, tapos OFW. Opo, itong ating kakampi. Oo, itong kakampi. Tapos buuin natin Sige po. para makatulong tayo sa bayan, Opo. sa gobyerno ng ating presidente. Magpadala sana magkaroon tayo ng mga sponsor sa mga kasama mo sa abroad, Mhm. ng mga radyo, tapos courtesy call tayo kay presidente. Okay po yun. Oh, 'di ba? Mhm. Andyan naman si Ma'am Pe, ang ating station manager, saglit lang 'yan. Mhm. Isang tawag lang ni bossing 'yan. Si Tatay Ha? Digong, sabi nga. Oo. Andyan rin si Ambassador Terona. Yun, Yung tama po teacher yan. ni Presidente Duterte, imposible namang matanggihan tayo. Maganda ang ating layunin. Hindi naman natin gagawin. Sabi nga civilian tayo pero mas mataas ang civilian kaysa sa military. Opo. No? Civilian authority. Oh? At maraming magagawa tayo kung tutulungan po natin. Kaya doon sa mga nanonood ngayon sa programa natin, maaring sa mga susunod na araw, sabi ko nga ay yung pag-upo ni Bro sa kanyang programa
Salamat po. Magsasabayan na ito. Opo. Yung programa ng Abangan Wow niyo po Action yun. Balita, no? Opo. At saka yung programa ng kanilang grupo Opo. ay pagsamasamahin natin para mas mapwersa, no? Tama po yun. Sama pa yung kakampi, kampi-kampi na tayo. Ayun, no? tama po yun. Opo. Kaya pagka sinabi nga natin, oh, ayaw mo ba ng kakampi? Hindi sir, gusto ho namin. Kaya yung pangalang kakampi, talagang duktong-duktong na yan. Yes, tama Diba? po yun. Okay, kung ano pa yung dapat natin pag-usapan, baka hindi ko memorize yung gusto mo pang iparating sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Opo. Nationwide, go. Yun lamang po, Bro Ed Rosales, try ko na po yung bro dahil alam ko naman medyo senior kayo sa akin. Baka maya naman ako pag sinabi ko kayong tatay eh. Kaya, bro na lang po. Anyway, pareha naman po tayong guardian. So yun lamang po, bali, inaanyahan namin kayo na abangan nyo yung aming soon na programa para po sa mga OFW, sa ating mga bayaning Pinoy. Tungkol po sa kabuhayan, kaunlaran at tungkol po sa livelihood at health. Kasi po importante yung ating health. Dahil kahit anong yaman po natin, sabi nga, mauubos yan. So yun po yung tinatawag na health is wealth. So mabuhay po tayo sa ating kakampi online at sa programa po ni Bro Ed Rosales na Wow Action Balita. So yun po, pansamantala po akong namamaalam na ako po'y babalik soon. Yan. Ang aking may bahay. 2017. 2017, opo. Maraming po salamat at glory to God po. Papuri po lahat sa ating Panginoong Jesus. Yan. Palakpakan naman tayo dyan. Yes. Salamat po, Bro Edgar Rosales. Thank you, bro. Thank you po. Oh, yan. At nawala yung palakpakan eh. Yun, nahuli. Okay. Thank you, bro, ha? Ingat. Okay. Yan po yung ating kagrupo, no? Yung guardian. Ha? At yan, at nalalapit na po yung pag-upo nila rito para magkasama-sama po ang kakampi, ang kanyang grupo ko. Ayan na po ang umpisa ng Okay. At yan po yung umpisa, no, ng ating yan po yung umpisa ng ating mga gagawin sa mga susunod na araw. Okay, at dito ay makikita po natin, no, na talagang tuloy-tuloy ang ating programang Wow Action Balita at hindi po tayo natatakot doon sa ating mga sinasabi na yung mga dating naging presidente ay wala pong nagawa. Kung hindi yung ngayong presidente ang ating tulungan. No, suportahan po natin. Ano man ang kanyang magandang layunin ay suportahan po natin. Pero yung masamang layunin, hindi po natin sinusuportahan yan. Yung lahat ng magaganda pong kanyang ginagawa, ipanalangin po natin na sana saan man siya pumunta, saan man siya magtungo, lahat ng kanya sasabihin, batas ng Diyos ang kanyang salita. No? At lahat po sana ay mapakinggan yung ating panawagan, no? Na wag po nating gamitin yung ating inggit sa katawan, no? Wag po nating gamitin yung karunungan. Wag po nating gamitin na dayain ang taong bayan, na iliko-liko natin kung ano po yung nakikita natin. Sa ngayon, maganda na po yun. Isang halimbawa na po yun. Nakita nyo naman na sa iba't ibang lugar ng ating bansa, gaya po ng EDSA na yan, nakita nyo nakakalat ang Highway Patrol Group. Sana ayan po ang pangunahing problema po ng ating bansa, yung traffic. No? Kahit na anong dami ng ating kapulisan, kakaunti lamang ang nagagawa nila para maibsan ang traffic. Pero sa totoo lang po, kontrolin po natin yung nasabing pagbebenta ng mga sasakyan.
Kasi masikip po ang daanan natin, napakaliit po ng mga kalsada natin. Pagkatapos, isabay pa po natin yung mga nasabing mga illegal terminal ng mga sasakyan sa iba't ibang lugar ng ating bansa. No? Bukod pa po roon, yung mga nagbibigay ng proteksyon ng mga pulis, MMD, Highway Patrol, LTO, LTFRB, lahat po sila na nagbibigay ng proteksyon sa mga kailigalan. No? Yan po ang dapat maubos dito sa ating bansa. Para nang sa ganon, yung mga susunod po nating salinlahi, maginhawa na po sila. No, wag na po sa atin. Kasi may mga edad na po tayo. No? Sana ang makatikim po ng ginagawa po ng ating presidente ngayon ay ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay. No, sana yung mga kabataan na sinasabi ng Gatthurst Rizal ay yung ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Sana po matupad po yun sa pamamagitan po ng ating presidente Duterte, no? Kaya po tayo at kabi-kabilaan po natin ipinapanawagan at pinagdadasal ang kanyang tagumpay na sana lagi pong maging malusog ang ating presidente. Maging matalino lalo siya. Bigyan niyo po ng karunungan na isang diretso lang po. No? Lagyan niyo po ng panangga ang kanyang ang buong katawan. Sakluban niyo po ng mga pangyarihan yung kamay. No, para nang sa ganon, ni hindi po siya magalusan sa lahat po ng kanyang pupuntahan. Gabayan niyo po siya. No? Pati ang kanyang mga kasamahan sa nasabing nasabing kampanya nila laban sa droga. At yan po yung sinasabi natin. Kaya sa ating ginagawa ngayon, ay patuloy po nating ipinalangin, no? Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo. Go. Wag po kayong bibitaw. Bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa mating padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. Ang ating mga dating bayani matatagpuan sa pera, sa mga libro, o kaya sa mga monumento. Pero ang mga bayani ngayon matatagpuan sa buong mundo.
Kong, Saudi, Europe, Amerika, Canada, at sa napakarami pang bansa. Halos lahat tayo may magulang, asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na overseas Filipino worker, in short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga global Pinoy. At para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, merong SM Global Pinoy Program, handog ng SM Cares ng SM Supermalls. Madali lang maging member ng SM Global Pinoy Program. Magpunta lang sa SM Global Pinoy Centers at isubmit ang mga kinakailangang requirements at membership fee. Kukuha ang SM Global Pinoy membership card almost instantly na may kasama kaagad na special gifts. At ang bawat miyembro, pwedeng magkaroon ng SM Global Pinoy card na ngayon ay lalo pang pinalakas ng E+. Ngayon, ito ay reloadable, tap-to-pay, cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangang magdala ng cash para magbayad sa napakaraming establishments, kagaya ng SM centers and stores, food outlets at restaurants, at marami pang iba. At pwede rin itong i-reload sa SM, sa ATM, at via cellphone. Kasama pa rin syempre ang mga dati pang perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng access stores, food outlets at restaurants, at marami pang SM Global Pinoy Centers. Pwede mag-remit, mag-click ng pera, makitawag, maki-internet, maki-charge ng cellphone, habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa rin exclusive perks and privileges at access sa mas marami pang special events ng SM. Worth it maging bayani. Sulit ang lahat ng sakripisyo. Sa SM Global Pinoy, welcome ka dito! Mula sa Smart Communications Incorporated, ang #1 mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala, ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na pera padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ang padala ng pera. Sa pinakamababang halaga, sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 15177 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At dito ay ang mga tinatalakay po natin ay yung mga nangyayari ngayon, no? Protesta rito, protesta doon, no? At mga sinasabi ng ating mga nakaupong mga dating mga senador o dating mga naging presidente, no? At mga rally rito, rally roon, no? Ay normal lang po 'yan sapagkat lahat po naman ng nasabing mga nakaupo ay laging may rally, no? Wala na pong kasiyahan ng ating bansa, no? Maging maganda, masama, may rally, no? Ang ating Senado ganun din po, no?
mga congressman, mayor, lahat po. Wala na pong katinoan sa ating bansa. Ngayon na nga lang po nagkakaroon ng katinoan, pero nirarally pa rin. Wala pong kasiyahan ng lahat po ng mga namumuno sa ating mga kasamahan, no? Sa hanap buhay, no? At mga transportasyon, kahit ano pong gawin, meron pa rin po nag-aaklas, no? Hindi po kagaya ng mga nangyayari sa ibang bansa na talagang ang napakaswerte lamang yung hindi nirarally. Di ba? Kahit maganda, may rally. Kung masama, may rally, no? Ano pa kaya ang dito sa Pilipinas wala na pong kasiyahan, no? Maging ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan, no? Punong-puno na po ang kanilang bulsa, punong-puno na po pati higaan nila, pero ayaw pa rin po tumigil ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon nakatagpo tayo ng matinong presidente. Ngayon naman ginugulo naman nung mga dating mga nakaupo dahil kinaiinggitan ang kanyang mga programa. Siya lamang naman talaga ang lumaban sa nasabing droga. Bihira po ang mga nagsasalitang mga matataas na opisyal sa ating bansa pagdating po sa droga. O yung mga tinatawag nating mga 1602 o yung mga illegal gambling, no? Nagkalat po yan sa iba't ibang lugar natin. Gaya po ng Antipolo, Pasig, Malabon, Caloocan, Kamanaba. Yan po yung sinasabi natin, no? At kaya po tayo, ang sinasabi nga po natin, na talagang ang kailangan po natin ay talagang ipagpatuloy natin, no? Gaya ng Kamanaba, Bulacan, Maynila, Malabon, Valenzuela, Pasay, Makati, Muntinlupa, Las Piñas, Taguig, Mandaluyong. Yan po, no? Nagkalat po yan mga nasabing 1602 o yung video karera, mga nagpapataya. Yung mga ginagawa po ay hindi pa yan ngayon ang kampanya no? Ang kampanya ngayon yung nasabing drugs, no? Mga kriminal, no? Ang pagkakaintindi po natin sa susunod pa yan, no? Yung mga gambling. At siguro ay gugustuhin natin na unahin po yung drugs, no? At saka yung mga ninja cops, yung mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Hindi lamang po ang PNP o yung mga sundalo, yung lahat ng mga nakapwesto sa ating bansa, yung mga matataas na opisyal ng gobyerno gaya sa custom, no? Yung mga sinasabi nga, 100 empleyado ng custom ay sisibakin at hindi na bibigyan ng mga ID. Tama po yun. Ang pangunahin pong nagiging problema ng ating bansa ay ang custom marami pong katiwalian dyan sa custom. Bakit hindi natin sasabihin maraming katiwalian? Biruin mo, ilalabas mo na bayad na po lahat yun. Hindi ka pa basta-basta makakalabas. Sa sobrang hirap na lahat po ng dadaanan dyan sa custom. Pera dito, pera doon, bayad dito, bayad doon, tong dito, tong doon, tong pats pa doon. Pagdating pa sa labas, may escort pa. Grabe, di ba? At bakit i-escortan mo yan? May mga pangyayari nga na nakaupo kami ng kasamahan natin sa hanap buhay dyan sa Airport Road. Biglang pinakaliwa nung escort na sinasabing nagpakilalang pulis.
ipinakaliwa yung 10-wheeler truck dyan sa airport. Ganong one-way po yan. O, di ba nakakagulat? Para lamang mapadali yung kanyang escort na binabayaran po sila ng mga, halimbawa, sa bawat escort po nila ay 3,000. No? Magyayabang po yun. Kasi escort sila eh. Kahit hindi po aktibo yan, basta naka-uniforme, akalain nung mga kasamahan niya ay kagaya na rin po nila iyaan. Ay nung matapat po sa amin, naglabas kami ng mga kamera, bigla pong takbo yung nasabing escort. Biruin mo, nagka-traffic, pinasok sa one-way. 10-wheeler ba naman eh. O, dinawala po yung nasabing escort nung hagilapin namin nagtatakbo na, hindi na nagpakita, iniwan na yung kanyang ini-escortan. Oh, di kawawa yung kanyang ini-escortan. Biruin mo, pinapasok niya sa one way. O kahit naman sino eh. Di ba, mabibigla. Isa kang pulis na umi-escort tapos do not enter, pinasok pa rin ng truck. Paano yung mga salubong? O, di kawawa, kung nabanggayan, maraming madidisgrasya. Kaya nga tayo, hindi balik kung motor lang yan na maliit. No? Pwedeng pasingit-singit. O, di ba? Hindi tuloy-tuloy. Okay, dakuan naman po natin yung mga nasabing illegal terminal diyan sa nasabing Sapote. No? Sapote. At dyan, ang nakakasakop di umano nito ay si Barangay Captain Dennis Aguilar, ang barangay captain ng nasabing Sapote. Oh. Matagal na po nating pinarating yan sa kanila, pero patuloy pa rin po ang pamamayagpag ng mga nasabing mga kolorom na mga bus, minibus. At nagiging sanhi pa yan ng pagbalam ng trapiko sapagkat dyan mismo sa may tulay bago umahon ay nandyan po sila nakabalagbag. At kung sino-sino man yung kumukolekta dyan, abay mahiya po kayo. Tinawagan po natin ang Chief of Police ng Las Piñas pero hindi po natin nakakapanayam. At pinarating na po natin sa kanilang tanggapan para matigil na po yan. Pero wala pa rin po hanggang ngayon. Kahit yung kanyang sekretary ni Barangay Captain Dennis Aguilar, ewan ko kung bakit patuloy pa rin ang nasabing pamamayagpag ng nasabing mga illegal terminal ng bus. Di ba? At yan talagang ika nga makukuha po natin yan kapag nasabing yung ano na yan ay matigil na, no? Ay siguro naman makikita naman po natin yung nasabing mga ginagawa natin tungkol po dyan sa nasabing mga kailigalan na hindi po inaaksyonan. Maging dyan sa airport, yung mga pangunahing nagiging problema po dyan sa airport yung mga kolorom din. Bakit sasabihin nyo bang walang mga kolorom dyan? Hindi, napakarami pong mga kolorom dyan sa airport. Hindi lamang po masyadong napagtutuunan ng pansin ng mga nasabing mga general manager. Di ba? Ewan ko sa kanila, bahala sila kung yung mga ginagawa po dyan talagang hindi man lang natatakot, no? Maging yung mga nagtiterminal, mismong mga kolorom ay nandoon mismo sa harapan daw di umano ng arrival. At yung mga solicitor ng nasabing mga transport ay dapat pinagbabawalan din po yan na makipag-usap. Di ba? Bawal po naman niya sinasalubong Counter to counter lamang po ang dapat.
Hindi ba natin na maaring maanuhan yan? Samantalang kagaya ngayon, magpapasko. Ha? Tambak na naman po at magiging problema yung mga nasabing sasakay at bababa na manggagaling sa abroad. Kaya tiba-tiba po yung mga nasabing mga tigas costume, tones, dyan sa NAIA. At talaga naman pong yaan po ang sinasabi natin. Marami ang nasabing mga nangyayari, pero bakit patuloy pa rin po ang nasabing pamamayagpag ng mga tauhan dyan, no? At patuloy pa rin. At siguro naman ay makikita po natin na ang mga tiga NAIA ay dapat maging sincero rin po sila sa kanilang mga ginagawa. At para matigil po yung mga nagiging ugali ng mga tauhan ng NAIA. Balikan po naman natin yung mga tiga-LTO, na yung mga tiga-LTO hanggang ngayon po, yung mga bulok na sistema ay hindi pa rin po nawawala. Lagayan dito, lagayan doon, paikot-ikutin. Iisa lang naman ang pupuntahan. Ayaw pa sabihin kung magkano. Pagka ikaw naman ay nagbayad sa fixer, hindi naman nila babayad. Tapos tatakbuhan ka, lulukuhin ka pa. Kaya nga fixer manluloko. Di ba? Bakit pinapayagan pumasok yan dyan sa nasabing tanggapan ng LTO? Kung makikita nyo po, ang LTO ng Pasay, ay tambak po yung mga fixer. Tambak po yung mga pumapasok na mga fixer sa mga lisensya. Hindi po ba natin magagawa na kayong mga hepe ng mga tiga-LTO dyan sa Pasay ay mawala yung nasabing mga fixer, maging sa Quezon City, kahit saang LTO? Napakarami pong mga fixer. Bakit po? Magkano po ang kinikita ng bawat hepe ng tanggapan ng LTO? Lalo doon sa mga kumukuha ng lisensya. Napakarami. Kaya nga po, sabi nga natin yan, kagaya niyan, magpaparehistro ka. Ang iyong ORCR ay Rizal, Region 4A. Gusto mo magparehistro rito, kailangan bumayad ka muna at magre-request ka. Napakarami, no? Napakaraming problema. At kapag nagbayad ka naman ng 500, tapos magre-request ka, aantayin mo kung maaaprobahan yung request mo. Ang LTO, sa LTO ang magsusulatan. Pero bakit ganon? No? Kailangan pa i-request, samantalang ang dokumento po nang nasabing iisa lamang po naman ang main office ng LTO. O halimbawa doon sa Region 4A, napunta yung ORCR ko at doon una nagparehistro. Kailangan pumunta pa ako roon. Pwede naman siguro na halimbawa yung pagka nagpaparehistro, nakita nila Region 4A ito, sir. Kailangan pumunta po kayo roon at mag-request po kayo ng mga dokumento. Di ba? Pwede naman siguro na yung nakita nila Region 4A, sir, pwede ho dito yan, pero kami po ang magre-request na dito na lang po kayo kung papayagan. Kung papayagan. Yan po yung pinakamabigat po roon, yung papayagan ng Region 4A kung pwede ka
dito magparehistro. Pero kapag ka pumayag sila, ay okay. Eh paano? Hindi ka naman kilala no, papayag ba yun? Oh, eh paano si Kasunduan? Paano si ako? Paano si Juan de la Cruz? Eh mayroon po tayong bibigyan. Dito magkabilaan. Eh magkano naman? Oh, yan po eh. Eh pag tinanong mo, lalo pag tinanong mo, sir, magkano po ba? Para na sa ganun eh, hindi na po ako pumunta roon. O magbigay ka na lang 3,000. Ako nang bahala dyan. Hindi ka na pupunta roon. Ipaparehistro na po natin. Balikan mo lang ako 1 linggo. Oh. Paano yun? Kung fixer at itinakbo. Di ba? Eh, ang computer natin, hindi mo na kailangan pumunta pa roon. Sabi nga ng presidente, bakit yung mga nag-a-apply dyan sa DFA, marami natutulog. Pinababalik-balik. Lalo yung galing sa probinsya. Samantalang pwede naman sila na halimbawa pupunta rito at kukuha ng nasabing passport, kung ano man ang kukunin sa DFA, ay pwede naman nilang i-chat na lang o via email na lang. O, di ba? Mas maganda sana kung ganun eh ang ginagawa. O, di ba natigil po yun? Kasi nga, may political will. Takot po sila sa salita ng presidente. Dahil alam po nila, nagagawin talaga ng presidente yung kanyang sinasabi. Oh, hindi ba? Ewan ko. Kasi dati, ang daming pila dyan eh. Oh. Kaya nga, kagaya sa mga, pag nag-apply ka ng pulis, kailangan siguro may 74 o 72 units ka, no? At pag nag-apply ka sa Napolcom pa, ha? Pag nag-examine ka sa Napolcom, kung wala ka raw pera, di umano, ay kahit pasado ka, hindi rin lalabas yung nasabing resulta. Oh, pagka ikaw naman ay ilabas na ang resulta, ha? Kailangan mo lakarin na ang iyong mga dokumento pang iba, hindi ka naman magiging pulis kung wala kang panlagay. Oh. Sige nga. Kung wala kang kakilala. Ah. 'Di ba? Ganyan po 'yan eh. Ang mga nangyayari ngayon, ha? Eh hindi na po lantaran ngayon ang bigayan. Patagunan talaga kasi pagka nakita sila sibak. Oh. Kaya kayong mga nagiging ugali po ng mga tiga-LTO, kung ano-anong division yan, ano-anong mga kumpanya yan, sige lang. Hanggang hindi pa kayo napagtutuunan ng pansin ng nasabing presidente, samantalahin po ninyo. Samantalahin po ninyo ang lahat, no? Ay ang ano na yan ay siguro mas maganda kung ngayon pa lang magpapayaman na kayo. Kaya para pagka nabuking po kayo, maipakulong na kayo ng presidente. Oh, 'di ba? Ang daming katiwalian dito sa ating bansa. Lahat po 'yang ginagawa nila kapag gusto nila. Pero kapag pero pagka yung ano nila ay wala ka talagang magagawa. Wala kang magagawa sa kanila. Kasi ang nagiging problema natin yung prinsipyo, no, ng ating bansa. Kailangan pagka sinabi ng ating presidente na ito yun, ito na yun. At diyan naman sa sa mga tiga MMDA, no? Yung asting mga tiga MMDA, lahat po sila, no? Na sinasabing nagtatrabaho, tingnan nyo po sa Baclaran kung mga nagtatrabaho po yung mga tauhan ng MMDA. Ha? Yung kabila,
halos sarado na yung daanan. Yung kabila maluwag kasi mga Pilipino yung nagtitinda roon eh. Pero sa kabila, mga Muslim, hindi po kaya ng mga nasabing MMDA. Bakit? Magkano ang kasunduan? No? Kaya bulok na po ang sistema eh. Ha? Matagal na pong mga sistema yan. Ngayon, dapat bago na lahat. Bago na rin po ang sistema sa lahat ng mga tanggapan. Hindi po eh. Ang mga bulok ang sistema, LTO, DOTC, LTFRB, MMDA, Police. Yan pa rin. Napakarami po. Mga local traffic. Alam mo, pag nahawakan mga local traffic, yung mga kailigalan dyan, hindi na po nila iniintindi yung mga reklamo. Kahit ikaw pa ay tiga-media, no? Ang kakapal ng mga muka, hindi ka iintindihin ng mga yan. Sasabihin pa sa iyo, sir, kasi hindi na po namin trabaho yan. Kasi hanggang ganito lang po kami. Pero ang totoo, nakikinabang po sila diyan sa nasabing mga kailigalan, no? Alam mo, ang hahangaan mo na lamang nga ngayon eh, yung si Mayor Mercado Revilla, na yung pagiging mayor niya mula nang umupo siya na maging mayor diyan sa Bacoor, ay naging maluwag po yung palengke diyan. Nawala rin po yung mga sugal o yung 1602 na tinatawag. Kahit saan po diyan sa may Bacoor ay nakalatag po yan diyan sa may palengke. Basta buong Bacoor po yan nung mga panahon nung mga nakaraang mayor, talaga po naman. Diyos ko day. Mapapaaray ka eh. Sa tindi ng traffic, sa tindi rin po ng mga kailigalan dyan sa Bacoor. Pero ngayon, nakita po natin ganda ng City Hall ng Bacoor, malinis. Pati dyan sa may palengke ngayon, binabantayan po ng mga tiga-munisipyo. At napakaluwag ngayon. Kung natra-traffic ka man dahil dyan sa liit ng tulay, no? Ay pagbaba mo, ang isusunod na matra-traffic, etong nasabing mga bus, minibus, no? Ang matra-traffic. Kaya nakakalungkot isipin. Ganyan pa rin tayo hanggang sa ngayon. Di ba? Wala pa rin nangyayari. Sana naman, lahat po ng mga sinasabi natin ay maging naayon sa ating mga ginagawa. Hindi eh. Kaya po ang nangyayari, mas maganda kung yung mga nakikita natin ay ginagawa. Kagaya ng mga 1602 na yan. Caloocan, Valenzuela, Bulacan, Metro Manila, Las Piñas, Pasay, Makati, Muntinlupa, Taguig. Yan po eh. No? Hindi masawata yung mga 1602. Pasig. Di ba? Kaya patuloy pa rin yan. Hindi po mawawala yan dahil nga ang mga nangyayari ngayon ay kinukonsinte ng mga matataas na opisyal gaya ng mga hepe, mayor. Di ba? Kaya lamang nila ipatatanggal yan eh. Kapag talagang bulgar na sasabihin, wala po akong alam dyan. Hindi ko alam yan. Pero ang totoo, nagbibigay po sa kanila yan. Di ba? Nagbibigay po sa kanila kung bakit ayaw nilang aksyonan. Ngayon nga, nakikita ko dyan sa may Cavite Tex Pag exit mo ng Cavite Tex, makikita mo ang laking peryahan dyan. Na hindi po bakit nakalantad yan at bakit nabibigyan ng permit yan sa iba't ibang lugar. Kaya ang
tayo ang panawagan po natin wag po tayong yung mga nanunungkulan wag magbingi-bingihan, wag magbulag-bulagan, wag magpipipipihan. Maging bukas po ang mata ninyo, maging tainga po ninyo, para nang sa ganon, makita po natin na kayo mismo ay sumusunod doon sa tagubilin ng ating presidente. O, di ba? Mas maganda po. Mas maganda kung talagang patuloy natin na gagawin ang ating ginagawa. Na noon pa ay bulok na po ang sistema. Dapat ngayon, hindi na po bulok. Makabago na. Bagong-bago. Dahil sa ang presidente po natin talagang ayaw papigil sa kanyang gustong gawin. Nalabanan talaga ang katiwalian sa ating bansa gaya ng mga droga. Mga katiwalian sa ating gobyerno, mga magnanakaw, na ayaw tumigil. Isama na natin yung si Senador De Lima na ayaw umamin nung araw na wala silang relasyon kay Dayan. Kay Jebit Sebastian. Lahat ay deny. Di ba? Sinasabi, sinungaling at pawang mga gawa-gawa lamang. Pero kapag siya ang nagpipresenta, sasabihin niya, yan ang totoong ebidensya. Nag-iisa, ihaharap mo sa Senado, hihiyain mo yung tao, hihiyain mo ang presidente, nag-iisa lamang, at sasabihin mo at paparatangan mo ng kung ano-ano ang presidente ng ating bansa. Hindi ka ba nahiya? Senador ka? Sana ay tinitingnan mo muna mabuti. Ngayon bineltahan ka. Ikaw naman pala ang protektor. Kumikita ka. Tumatanggap ka. At kung kani-kaninong mga drug lord sa loob ng piitan sa ating bansa. Tapos ngayon magre-react kayo. Sasabihin ninyo, kapag hinahabol ng mga pulis at namamatay, sasabihin mo, Senador De Lima, na ang gamitin nila ay whistle. At saka megaphone. Ilintik ka naman. Papapatay mo ba lahat ang pulis natin? Papapatay mo ba lahat ang mga nanunungkulan sa ating bansa? Hindi po tama yun. Ang kailangan po natin, sige. Ray. Okay, Ernie, maganda nga po sa iyo. Yes, sinamantala ko pagkakataon kapatid na Eddie Rosales, sapagkat napakalaking bagay na hindi maging kuryente yung mga inilalatag nating kaganapan sa area of responsibility ng inyong lingkod. Okay. Ako'y nagpapasalamat kapatid na Eddie Rosales sapagkat pinilit kong makuha itong si kapatid na Ray na isa rin sa naghahanap buhay dito sa Divisoria, Tabora. Okay. Pero nung una, nagkaroon ng konting komisyon pero naayos naman. Pero naayos naman. Okay. Nais lang natin bigyan ng daan ng pasasalamat ito sa tanggapan mismo ni Pangulong Mayor Joseph Estrada. At ihingan ko lang ng konting opinion pananaw itong kapatid natin sapagkat ang pinangangalagaan dito, kabuhayan. Kapatid na Ray, ito bang okay na kamo at kayo makapaghahanap buhay na sa nalalapit na Kapaskuhang ito at bagong taon ay naisayos na kayo? Baka bata konti katanungan lamang, kapatid na Eddie Rosales. Nakisuyo lang ako rito sa isang establishmento sa paggamit ng komunikasyon. Naririto siya para bigyan naman natin siya ng panawagan sa mga tamang kinaukulan. Okay, go. Si Eddie Rosales ng Kakampi. Aksyon Balita, Kakampi. Hello, sir. Magandang hapon po. Okay, sir. Oo. Sir, salamat po sa tulong niyo po sa establishment niyo po sa dyaryo. Okay. At kayo ba makakalatag na dyan ngayong Pasko? Po, sir. Okay na po, sir. Wala namang problema na. Sino ba ang dapat pasalamatan natin?
Kay Mayor na, sir. Si Mayor. Mga ilang kayong kanyang pinayagan para makapaninda dyan? Yes, sir. Ilan? Kay, nagpasalamat din sa chairman namin. Tinulungan niya rin kami paglaban yung pwesto. Ayun. Sinong chairman yan? Chairman Onse po. Okay. At di maganda at makakapaghanap buhay na kayo at para matulungan kayo ngayong Kapaskuhan. Po, salamat po, sir. Salamat din. Okay po, sir. Okay, Ernie. Hello, Kapatid Eder Rosales. Okay, go. Nais ko lang muna sanang bigyan ng pasasalamat itong AA Press sa paggamit ng komunikasyon, ano? Oo. At dito kay kapatid na rin, sapagkat may mga reporter din gumagala rito. Oo. Gusto ko lang ituwid ang sistemang kalakarang umiiral na tama na pinagkaloob sa kanila ni Pangulong Mayor Joseph Estrada na bigyan na ng kaayusan at upang sila ay makapaghanap buhay. Alam mo ito si kapatid na rin na to, ito yung magpadalas na magpainom ng kape sa akin kaya ang ganda ng boses ko. Oo, kaya ulitin ko yung 3K. Napakahalaga. Nasa field ako, kapatid na Eder Rosales. Okay. At ako'y nasuntua at ako ay nakarecover sa iyong karamdaman. At ito, muli na naman, lalatag ang nasabing wawaksyon balita kakampi na sinusubaybayan ng ating mga kababayan, kapatid na Eder Rosales bilang kamaka ng programang ito. Nais ko lang bigyan ng daan ng pasasalamat yung mga itinalaga rito, lalo na si Chairman Ong, bilang chairman ng nasabing lugar na ito, nasa Divisoria Tabora, at itong pinaunakan ako, si kapatid na Ray. Mamaya, magpapatimpla ng kapito, pero ako magbabayad. Okay. 3K uli. Komunikasyon, koordinasyon, kooperasyon. Pero yung K na nahuhuli, hindi ko na ayokong pakuha sa'yo. Oo. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano yung K na huli? Sige nga. Sampulan natin sila. Sample. Komunikasyon, koordinasyon, kooperasyon. Pero yung K na to, na hindi ko gustong tanggapin mo, yung korupsyon. Korupsyon. Okay, pasamantalang bibitaw ako bilang amaka ng programang Wawaksyon Balita Kakampi. Kasama ko pa rin na isa nating kapatid na nagtaos na nagpusong nagpapasalamat sa Pangulong Mayor Joseph Estrada sa pagbibigay ng konting kalayaan para itugon sa 3 beses sa araw ng kanilang mga anak. Ito po naman ang inyong lingkod para sa programang Wawaksyon Balita Kakampi. Ernie Buwan reporting. Ernie, sino ba ang station commander ngayon dyan? Si Barakel Daro. Ano? Barakel Daro. Hindi na commander na Station 11. Hindi na yung dating nakilala ko. Hindi na. At pinasasalamatan ko rin si Major Fernando Recto Reyes ng PCP San Nicolas. Yan yung dating former chief CIDG na kaibigan ko na talagang pagdating sa kalawang ng lipunan nasosolve kagad. Sino ngayon sa Barbosa? Sa Barbosa, si Captain Venturi, Barbosa, si Major Michael Garcia. Yung Quiapo. Sa Quiapo, no other than, one of the very best pa rin, Major Jang Gyagi. Talaga naman, matibay. Siyempre, sa panahon, ang kanluran at silangan. Yung SM? Saan lugar? Yung SM mo? Sa SM, if I'm not mistaken, bago ng PCP commander na nagngangalang Bara yata ito. At si Kapitan Monico Aliado ay nasa SMPCP na dito sa may SMPCP na yata siya nilagay. Siya na ang commander dyan. Si Mangoni? Gagalangin pala, si Mangoni ay wala na rito at ang nandito si Rexon Layog. Kaya lang, wag namang magagalit yung tao niyang isa dyan Rexon Layog? Lagi na kasi si Mangot. Ano yan? Captain Layog? Ito kapatid ni Colonel Ricardo Layog. Saan yan? Sa PCP Dalpan. Sa Dalpan. Siya na naman. Di ba dati na siya dyan? Oo. Pero dito sa pinakamahusay na talagang pagdating sa Intel, itong si Major Fernando Recto Reyes. Ang galing PCP San Nicolas. Okay. Yan, napasalamatan natin at parating natin kay PNP Chief General De La Rosa na yan ang mga taga sa panahon na dapat italaga ng matagal para sukpuin yung paglaban sa illegal na droga. Pasamantala tayong bibitaw, kapatid Eder Rosales. Okay. Napasasalamat kay kapatid na Ray na pinaulakan tayo para sa Wawaksyon Balita Kakampi. Ernie Buwan reporting. Okay, thank you at mabuhay ka.
At yan po ang ating investigative reporter na si Ernie Buwan, no? At tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Wow Action Balita sapagkat sabi nga nung nasabing manininda ay pinayagan na sila ni dating Pangulong Estrada na ngayon ay mayor ng Maynila, no? At sana ganun po ang ating mga nanunungkulan. Bigyan ng kaunting konsiderasyon para nang sa ganon ay makatinda naman sila at maging malaya hanggang sa Kapaskuhan at Bagong Taon, no? Ay wag naman po sana samantalahin ng mga fixer at nangungutong na mga MMDA, police, no? Barangay captain, buti pa diyan, no? Nakatulong ng mabuti yung barangay captain. Ha? Yan yung sinasabi. Ha? Natin na talagang dapat pasalamatan ng mga vendors, yung mga barangay captain na nauunawaan yung mga nasabing tao, yung mga tauhan ng nasabing mga ano na yan. Para na sa ganon ay talagang hindi naman siguro ay mas maganda kung sila ay patuloy na makapaghanap buhay, di ba? At mas maganda kung ang mga nangyayari ngayon diyan sa Maynila ay tuloy-tuloy na po na makatinda sila. Hindi po para makaperisyo. Sana sa mga tabi lamang sila at yung mga daluyan ng mga sasakyan ay maging free sa lahat ng pupunta diyan sa area ng Divisoria, no? At siguro mag-commercial muna tayo isa pa, no? At wag po kayong bibitiw at paalala muna tayo sa ating programa. Go! Pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa iyo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa monthly padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. Ang ating mga dating bayani matatagpuan sa pera, sa mga libro, o kaya sa mga monumento. Pero ang mga bayani ngayon matatagpuan sa buong mundo. Mapa Hong Kong, Saudi, Europe, Amerika, Canada, at sa napakarami pang bansa. Halos lahat tayo may magulang, asawa,
kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na overseas Filipino worker, in short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga global Pinoy. At para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, merong SM Global Pinoy Program, handog ng SM Cares ng SM Supermalls. Madali lang maging member ng SM Global Pinoy Program. Magpunta lang sa SM Global Pinoy Centers at isubmit ang mga kinakailangang requirements at membership fee. Kukuha ang SM Global Pinoy membership card almost instantly na may kasama kaagad na special gifts. At ang bawat miyembro pwedeng magkaroon ng SM Global Pinoy card na ngayon ay lalo pang pinalakas ng E+. Ngayon, ito ay reloadable, tap-to-pay, cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangang magdala ng cash para magbayad sa napakaraming establishments, kagaya ng SM Centers and Stores, food outlets at restaurants, at marami pang iba. At pwede rin itong i-reload sa SM, sa ATM, at via cellphone. Kasama pa rin syempre ang mga dati pang perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng access sa SM Global Pinoy Centers. Pwedeng mag-remit, mag-click ng pera, makitawag, maki-internet, maki-charge ng cellphone, habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa ring exclusive perks and privileges at access sa mas marami pang special events ng SM. Worth it maging bayani. Sulit ang lahat ng sakripisyo. Sa SM Global Pinoy, welcome ka dito! Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At yan po ang mga nagiging kaganapan sa ating kapaligiran, ano? At sana matapos na po lahat ang ating mga problema sa ating bansa, no? Gaya ng kasi patay na yan eh, no? Patay na po yan. Dapat pabayaan na po natin yan. Huwag na po nating abalahin sa kanyang libingan. At wag po tayong maging para tayong pusong bato. Parang yung kantang Pusong Bato. Hindi naman dapat na ganun kasi patay na yan eh. Wag nyo na pong kainggitan yan na kayo ay natalo sa nasabing kaso. Imbis na hindi payagan, pinayagan ng Supreme Court. Yung pinakamataas, no, ng ating Korte Suprema. Sapagkat alam nila, napatay na yan eh. No? Kaya, siyempre, nanalo. Nanalo po ang payagan siyang mailibing sa libingan ng mga bayan eh. Kaya lang, may mga pumapapel, may mga umiepal para maging sikat din po sila. Akalain mo, kapag napahukay po nila yan, bayani ba sila? O perhisyo sa bayan? O nanggugulo sa bayan? Yun po ang tandaan natin. Hindi po yan dapat hinuhukay. Pinayagan na yan. Hayaan nyo na po. Malibing yung kanyang mga nakaraan. Bakit pa ulit-ulit po natin sinasabi na ayaw natin ng martial law? Kayo po itong gumagawa eh. Kayo po ang nanggugulo. Pagkatapos sasabihin ninyo ayaw nyo ng martial law. Ako man ang presidente, i-declare ko martial law para matigil po ang katarantaduhan at kawalang hiyaan ng mga umiepal na yan. Akalain mo, bukas na nga ang palad ng presidente, pinayagan niya, bakit sasabihin ng mga nakaraang presidente, bawal yun? Kailangan kung ano yung mga nakasaad doon, yung MOA signing ng mga nakaraang presidente ay sundin. Mali. Paano kung ayaw ng presidente? At gusto niya tahimik, no? Ayaw niya ng gulo. Kayo naman gusto niyo gulo. Itong presidente natin, gusto niya lahat ay welcome. Di ba? Lahat ng mga nagkaroon ng problema nung araw, kinukup-kup niya. Para nga naman matigil. Ano ba ang magiging saysay
ng patayan ng mga kapwa Pilipino. Ano po ba ang magiging pakinabang ng mga taon ng gugulo na yan doon sa kanilang ginugulo? At kung sakasakali na yung sinasabi nyo pagrarally, hinukay nyo uli yan. At nagtagumpay kayo sa paghukay ninyo, sino po ang mapiperisyo na naman? Ang buong sambayanan. Alam nyo kung bakit? Baka yan ay dahil sa kaswapangan po ninyo, ayaw nyo magpatawad na wala naman po kayong kinalaman tungkol sa martial law at hindi nyo alam kung ano yung martial law. Epal kayo ng epal dyan. O sige nga, kung ako ang presidente, dahil doon sa mga ginagawa po ninyo, ayaw nyo tumigil. Ano ang gagawin ng presidente? Ayaw nyo tumigil Magulo kayo. Pilit kong kinukup-kup lahat ng mga NPA, Abu Sayyaf, Moro, lahat ng mga lumaban sa gobyerno ay kanyang kinukuha para magkaroon ng katahimikan sa ating bansa. Gera dito, gera doon. Patayan dito, patayan doon. Aywan ko kung bakit ayaw nyo ng katahimikan. Kung yan bang inirarally ninyo na yan, natulog na lang kayo, hindi pa kayo nakasikip sa kalsada. Pati mga estudyante, mga batang maliliit, kinukuha ninyo at sinasama ninyo pamparami. Sino ba ang promotor ng yan? Sino ba ang mga pinanser ng mga yan? Ibig nyo sabihin, pumupunta kayo dyan, walang pinanser yan? Imposible. Imposible po yun. Mayroon pong gumagastos dyan. Mayroon pong nasa likod niyan. Kung sino man yon, dapat yan ipapiring squad ng presidente para matigil na yan. O, bagamat ganun nga, ay tayo ay ayaw nila tumigil, tayo muna ititigil pansamantala kasi wala na po tayong oras, no? At abangan nyo po sa susunod na Martes at Merkules, no? Ay siyempre maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Penny Codemas, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng Kakampi. Maraming salamat po. At siyempre kay Ernie Buwan, thank you at mabuhay ka. Ha? Wala na po tayong oras. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin, upang kung tayo'y pumanaw man sa iwang hangin, sa langit natin natitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay dahilan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan.
ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay katat, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling sa aking pagpanaw, sana ay kagulan. Gitara ko ay aking gagalpin upang sa ulan na lang tayo magkanta.